May mga lugar sa mundo na maingay at may mga lugar namang napakatahimik na para bang ang mismong silence ang gusto magkwento. Sa paanan ng Mount Fuji sa Japan, matatagpuan ang isang kagubatan na matagal nang naging paksa ng mga alamat, dokumentaryo, pelikula at usap-usapan sa buong mundo. Isang kagubatang kilala hindi lamang dahil sa ganda nito, kundi dahil sa reputasyong matagal nang bumabalot dito. Ngunit isang tanong ang madalas nating nakakalimutang itanong, kundi paano nagsimula ang lahat ng ito? Kapag binanggit ang pangalang Aokigahara, marami ang agad na nag-iisip ng mga kwento tungkol sa mga yurei, mga kakaibang karanasan ng mga bumibisita at ng mabigat na katahimikang tila bumabalot sa buong paligid. Pero bago pa man ito naging bahagi ng modernong alamat, isa muna itong ordinaryong kagubatan. At bago pa ito naging simbolo ng lungkot para sa marami, isa muna itong likhang sining ng kalikasan. Kaya ngayong gabi, hindi natin susundan ng alamat. Babalikan natin ang pinagmulan dahil baka ang tunay na misteryo ng Aokigahara ay hindi nagsimula sa mga kwento ng tao, kundi sa apoy na sumabog mahigit 1,000 taon nang nakalipas. Kung handa na kayo, samahan niyo akong silipin ang mga kwentong nakatago sa dilim, sa kasaysayan, sa misteryo. Ito ang Hiwaga at Esoterika. Para maintindihan ang katahimikang bumabalot sa kagubatang ito, kailangan muna natin bumalik sa panahong wala pa itong kahit isang puno. Kahit ang tila katapusan, maaari pa ring maging simula. Lumipas sa mga dekada, naging mga siglo. Unti-unting tumubo ang mga lumot. Sinundan nito ng mga damo, mga palumpong, at kalaunan, isang makapal na kagubatan. Ito ang Aokigahara. Isang kagubatang hindi itinanim ng tao, kundi hinubog ng panahon. Kung mapapansin ninyo, iba ang itsura ng lupa rito. Hindi ito malambot kagaya ng karaniwang kagubatan. Sa ilalim ng makapal na lumot, naroon pa rin ang sinaunang lava. Matigas, magaspang, at puno ng mga bitak. Kaya naman ang mga ugat ng mga puno, hindi basta lumulubog sa lupa. Sa halip, gumagapang ang mga ito sa ibabaw ng bato. Parang mga ugat na pilit naghahanap ng paraan para mabuhay. At marahil, iyan ang unang kwento ng Aokigahara. Hindi tungkol sa kamatayan, kundi tungkol sa pagpapatuloy ng buhay. Ngunit habang lumalago ang kagubatan, unti-unti rin nitong nabuo ang kakaibang katahimikang kinilala nito ngayon. Makapal ang canopy ng mga puno, kaunti lamang ang liwanag na nakakarating sa sahig ng kagubatan. Ang makapal na lumot at ang batong bulkaniko ay nakatulong sa pagsipsip ng ilan sa mga tunog ng paligid. Bago pa man ito naging paksa ng mga dokumentaryo, bago pa man ito nabalot ng mga alamat, may isa muna itong kwento. At nagsimula ang kwentong iyon hindi sa katahimikan, kundi sa apoy. Noong taon 864 AD, isang malakas na pagsabog ng Mount Fuji ang nagbago sa bahaging ito ng Japan. Sa loob ng maraming araw, rumagasa ang napakainit na lava sa paanan ng bundok. Hindi nito winasak ang lahat. Binago nito ang lahat. Unti-unting tumigas ang lava at iniwan ang isang malawak na lupain ng matitigas na batong bulkaniko. Isang lupain na tila wala ng buhay. Ngunit sa kalikasan, kahit ang katapusan, maaari pa ring maging simula. Lumipas ang mga dekada. Naging mga siglo. Dahil dito, maraming bumibisita ang naglalarawan sa kagubatan bilang mas tahimik kaysa sa inaasahan. Hindi ito nangangahulugang may kababalaghan. Ngunit sapat ang kapaligiran upang maramdaman ng tao na para bang ibang mundo ang kanyang ipinasok. Pero kung likha lamang ito ng kalikasan, paano ito naging isa sa mga pinakakilalang kagubatan sa buong mundo? At bakit sa paglipas ng panahon, naugnay ang katahimikang ito sa mga kwentong tungkol sa mga yurei, mga lumang alamat, at isang reputasyong nanatili hanggang ngayon? Para maintindihan iyon, kailangan muna nating silipin ang paniniwala ng kultura ng Japan
kung saan ang bawat bundok, ilog at kagubatan ay maaaring magkaroon ng sariling kwento. Kapag pinag-uusapan ng Aokigahara, madalas na uunang nababanggit ang mga kwento. Mga kwentong paulit-ulit na isinasalaysay, mga alamat na naipasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ngunit para maintindihan ang mga ito, kailangan muna nating maintindihan ang isang mahalagang bahagi ng kulturang Hapones. Sa Japan, matagal nang pinaniniwalaan ng marami na ang kalikasan ay hindi lamang tanawin. Isa itong lugar na may malalim na kahulugan. Sa impluwensya ng Shinto, ang mga bundok, ilog, kagubatan at maging ang mga matatandang puno ay maaaring ituring na mga lugar na karapat-dapat igalang. Hindi ito nangangahulugang bawat kagubatan ay pinamumugaran. Sa halip, ito ay nagpapakita ng paggalang sa kalikasan bilang bahagi ng buhay at kasaysayan ng tao. Kasabay nito, umiiral din sa tradisyon ng mga Hapon ang mga kwentong tungkol sa Yure. Sa alamat, ang Yure ay may espiritong sinasabing hindi pa nakatagpo ng kapayapaan. Hindi sila inilalarawan bilang mga halimaw. Hindi rin sila palaging mapanganib. Kadalasan, sila ay inilalarawan bilang mga nilalang na may mga kwentong hindi natapos. Mga damdaming hindi nabitawan o mga paalam na hindi na iparating. Mahalagang tandaan, ito ay bahagi ng paniniwala at alamat ng Japan. Hindi ito isang napatunayang katotohanan. Ngunit isa itong mahalagang bahagi ng kanilang kultura at paraan ng pag-unawa sa buhay at kamatayan. Marahil dahil sa katahimikan ng Aokigahara, unti-unti rin itong naging bahagi ng mga kwentong ito. May mga bumibisitang nagsasabing nakakaramdam sila ng kakaibang bigat. May ilan naman nagsasabing wala silang naranasang kakaiba, maliban na lang sa pambihirang katahimikan ng kagubatan. At marahil, iyon ang nagpapatuloy sa misteryo. Hindi pare-pareho ang karanasan ng bawat tao. Ngunit may isa pang alamat na madalas inuugnay sa Aokigahara. Isang alamat na hanggang ngayon ay pinagdedebatehan pa rin ng mga historians. Ito ang kwento ng Ubasute. Ayon sa alamat, sa panahon ng matinding taggutom, may ilang matatandang miyembro ng pamilya ang iniiwan umano sa kabundukan dahil sa kakulangan ng pagkain. Isa itong kwentong naging bahagi ng panitikang Hapon sa loob ng maraming siglo. Ngunit narito ang mahalagang bahagi. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring matibay na ebidensya na nagpapatunay na ang Ubasute ay naging laganap na gawain sa kasaysayan ng Japan. Marami sa mga historians ang naniniwalang ito ay isang alamat lang o isang kwentong nagsisilbing paalala tungkol sa hirap, sa sakripisyo, at moralidad sa panahon ng matinding kagutuman. Kaya kapag narinig natin ang Ubasute, mas makakabuting unawain ito bilang bahagi ng folklore at hindi bilang isang napatunayang pangyayaring historikal. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magsama ang dalawang bagay. Ang katahimikan ng kagubatan at ang mga kwentong dala ng kultura. Isang reputasyong nabuo dahil lamang ng kalikasan, kundi na mga kwento na paulit-ulit na isinasalaysay ng mga tao. Ngunit ang pinakamatinding pagbabago sa reputasyon ng Aokigahara ay hindi nagsimula sa isang alamat. Hindi rin ito nagsimula sa isang espiritu. Nagsimula ito sa isang aklat. At mula roon, unti-unting nagbago ang paraan ng pagtingin ng buong mundo sa kagubatang ito. Nakapagtataka kung paano ang isang kagubatan na isinilang mula sa apoy ay naging isa sa pinakakilalang kagubatan sa buong mundo. Ngunit ang pagbabagong iyon ay hindi nangyari sa loob lamang ng isang gabi. Hindi rin ito nagsimula sa isang kwento ng multo. Nagsimula ito sa paraan ng pagkukwento ng tao. Pagkatapos ng ikalawang digmaan pandaigdig, mabilis na nagbago ang Japan. Lumago ang mga lungsod, umunlad ang technology, pero kasabay ng pag-unlad dumating din ang mga hamon ng makabagong pamumuhay. Matinding pressure, mahabang oras ng trabaho at mga personal na suliraning hindi laging nakikita ng iba.
Hindi ito kwento ng isang kagubatan lang. Kwento rin ito ng isang lipunang patuloy na nagbabago. Noong 1960, isinulat ng isang kilalang author na si Seicho Matsumoto ang nobelang Kuroi Jukai o Black Sea of Trees. Isa lamang itong kathang-isip, hindi ito dokumentaryo. Hindi rin ito batay sa isang napatunayang nangyari. Ngunit tulad ng maraming makapangyarihang kwento, nagkaroon ito ng isang malaking impluwensya sa imahinasyon ng public. Unti-unti, nagsimulang may ugnay na maraming tao ang Aokigahara sa kalungkutan at pagkawala. Hindi dahil iyon ang kasaysayan ng kagubatan, kundi dahil iyon ang kwentong mas madalas ikwento. At dahil dito, nagsimula ang isang mahalagang tanong. Kapag paulit-ulit bang iniuugnay ang isang lugar sa iisang kwento, nagbabago rin ba ang paraan ng pagtingin natin dito? Habang lumilipas sa mga dekada, mas dumadami ang mga documentaries, mas dumadami ang mga articles, at nang dumating ang internet, mas lalo pang kumalat ang reputasyon ng Aokigahara sa buong mundo. Maraming content ang piniling ituon ng pansin sa misteryo. May ilan naman na mas pinili ang takot. At dahil dito, unti-unting natabunan ang iba pang mga kwento ng kagubatan. Ang kasaysayan nito, ang geology nito, ang kagandahan ng mismong kalikasan nito, at maging ang kultura ng mga taong matagal nang naninirahan malapit dito. Sa paglipas ng panahon, naging malinaw rin sa mga lokal na otoridad na ang reputasyon ng kagubatan ay may tunay na epekto sa mga tao. At dahil dito, naglagay sila ng mga paalala sa ilang pasukan ng kagubatan, hindi upang takutin ang mga bumibisita, kundi upang hikayatin ang sino mang dumaraan na huminto sandali, alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay, at humingi ng tulong kung kinakailangan. Kasabay nito, may mga park rangers, volunteers, at mga local organizations na patuloy na nagsisikap na pangalagaan ang lugar at suportahan ang mga taong maaaring nangangailangan ng tulong. Mahalagang bahagi rin sila ng kwento ng Aokigahara. Isang paalala na sa likod ng reputasyon ng kagubatan, may mga taong pinipiling magbigay ng pag-asa. At marahil, ito ang bahaging hindi gaanong naipapakita. Araw-araw may mga taong pumupunta dito sa loob upang maglakad, upang pag-aralan ang kakaibang ekolohiya ng kagubatan, upang tuklasin ang mga lava caves, at upang masilayan ang isa sa mga pinakanatatanging tanawin sa paanan ng Mount Fuji. Hindi lahat ng bumibisita sa Aokigahara ay naghahanap ng misteryo. Marami ang pumupunta upang maranasan ang katahimikan ng kalikasan. Ngunit kahit ganoon, may isang bagay na halos lahat ng bumibisita ay napapansin. Hindi ito gusali ang mismong katahimikan ng kagubatan. Isang katahimikan para bang may sariling presensya. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang tunay na nararanasan ng mga taong naglalakad sa ilalim ng makakapal na punong ito? At ano ang mga sinasabi ng local guides at mga bumibisita tungkol sa pakiramdam ng pagiging nasa loob ng Aokigahara? Kung aalisin natin ang lahat ng alamat, ang lahat ng balita, at ang lahat ng reputasyong idinikit dito, ano kaya matitira? Isang kagubatan, tahimik, luma, at kakaiba ang ganda. Marahil, ito ang Aokigahara na unang nakita ng kalikasan. Bago pa ito nabigyan ng pangalan, bago pa ito naging simbolo ng kahit ano. Marahil, ang pinakamalaking misteryo ng Aokigahara ay hindi kung ano ang maaaring naroon, kundi kung bakit, sa kabila ng lahat ng kwentong naiuugnay rito, nananatili pa rin itong isang buhay na kagubatan. Patuloy na tumutubo, patuloy na humihinga, patuloy na nagbabago. Tulad ng ginawa nito sa loob ng mahigit 1,000 taon. Kapag huminto ang isang tao at pinakinggan ang katahimikan nito, may isa pang tanong na unti-unting lumilitaw. Hindi tungkol sa kagubatan, kundi tungkol sa atin. Ano ba talaga ang hinahanap natin kapag naghahanap tayo ng kahulugan sa mga lugar tulad ng Aokigahara? Halos 1 century na ang lumipas, nananatiling nakatayo ang Aokigahara.
Nasaksihan nito ang pagbabago ng mga panahon, ang pagputok ng bulkan, ang pag-usbong ng buhay, ang pagdating ng mga alamat, at ang pagdating ng mga tao. Ngunit kung may isang bagay na paulit-ulit na itinuturo sa atin ng kagubatang ito ay ang katotohanang madalas nating nakakalimutan. Ang bawat lugar ay may higit sa iisang kwento lang. Madaling isipin ang Aokigahara bilang isang simbolo. Ngunit bago pa man ito naging bahagi ng mga balita, isa muna itong tahanan ng mga puno, ng mga ibon, ng lumot, ng mga kuweba, at ng isang natatanging ecosystem na patuloy na pinag-aaralan at pinangangalagaan hanggang ngayon. Marahil, ang pinakamalaking pagkakamali natin ay ang hayaang matabunan ang lahat ng iyon ng iisang kwento lang. At marahil, ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa Aokigahara ay hindi ang mga alamat, hindi ang mga kwento tungkol sa yure, at hindi rin ang katahimikang bumabalot sa kagubatan, kundi ang paalala na sa bawat headline, sa bawat balitang nababasa natin, at sa bawat kwentong naririnig, may totoong taong minsang nabuhay, may mga pangarap, may mga pamilya, may mga kaibigang nagmamahal sa kanila. Ang mga kwentong iyon ay nararapat lapitan ng may paggalang at habag, hindi bilang libangan. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi tayo obligadong matakot sa Aokigahara. Mas makakabuting unawain natin ito bilang isang kagubatang isinilang mula sa apoy, bilang isang lugar na hinubog ng kalikasan, at bilang isang paalala na ang bawat lugar sa mundo ay may mga kwentong dapat pakinggan ng may paggalang. Kung ikaw o isang taong kilala mo ay dumaraan sa matinding emosyonal na paghihirap, tandaan na hindi mo kailangan harapin iyon ng mag-isa. Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan, isa itong hakbang ng tapang. Kung trip mo tong video na to at gusto pang makarinig ng mga misteryoso at mga kwentong tila nilimot na ng panahon, alam nyo na kung saan ako hahanapin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod nating kwento. Hanggang sa susunod, bye for now!